Walang sino mang Pilipino ang hindi nangarap na magkaroon ng magandang buhay. Pero sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, kadalasan ang pangarap na ito ay sadyang napakailap at napakahirap abutin. Sa hirap ng buhay dito sa atin, marami sa ating makipagsapalaran sa ibayong dagat. Isa si Lorna Calalang sa mga kababayan natin na may ganitong pangarap. Pareho man silang nagtatrabaho ng asawa niyang si Dante, hindi pa rin sapat ang kita nilang mag-asawa. Kailangan kasi mahirap man pero kailangan namin umalis. Dito kasi talagang halos pang gastos na nga lang, ganun, pang araw-araw na yung kinikita namin, pang gatos na nga lang. Nakakapos kami ng kita dito sa Pilipinas, tsaka maliit yung sweldo. Kahit minsan ay hindi pa nalalayo si Lorna sa pamilya niya. Tubong Batangas, pumunta siya ng Maynila para magtrabaho at dito na niya nakilala ang kanyang asawa. Lagpas 3 taon na silang kasal, merong isang napakagandang anak na babae, si Iya. Si Iya ang higit na dahilan bakit makikipagsapalaran si Lorna sa Taiwan. At siya rin ang kanyang laging inaalala. Mamimiss ko yung araw-araw inaano ko siya. Siyempre ako nag-aalaga sa kanya. Lahat ng pag-aasikaso ko, gano'n. Yung araw-araw na ginagawa ko sa kanya. Yung papaliguan siya, papakainin. Pagka may sakit, ako mag-aasikaso. Katulad ng mga ibang bagito sa pag-a-abroad, hindi madali para kay Lorna ang pagdesisyon na magtrabaho sa ibang bansa na malayo sa pamilya. Matagal na namin pinag-iisipan kung mag-a-apply nga kami kasi sa panahon kasi ngayon, mahirap kasi yung lang dito, kulang kasi yung kinikita namin. Hindi kami makaipon. Sa naranasan ko, parang madali lang doon sa pagkakaprocess ng mga papel namin. Kasi parang sinuwerte lang kami kasi hindi naman lahat kami, hindi mo kami agad nakakaalis. Puno ng pag-asa si Lorna. Para sa kanya, nasa Taiwan ang kanyang swerte. Kagaya ng mga baguhang OFW, hindi may iwasan ang mga katawa-tawang bagay. Pag uwi ko nung kanya-kanya na kami. Sabi ko doon sa check-up, where is this exit? Sabi ko, kasi sabi ko, punta ako ng dorm. Sabi ko gano'n. Yung pala hindi rin marunong mag-English. Kasi bihira sa kanila yung marunong mag-English. Di nung naghanap na lang ako, may nakita akong lumabas na sa may pintuan. Sabi ko gano'n. Sumunod ako, sabi ko, ay, eto na siguro, silip ako ng silip. Natanaw ako, maliwanag. Ay, eto na yun, sabi ko. Tuwa ako na makalabas ako. Sabi ko, yun lang pala yun, sabi ko gano'n. Kinabukasan alam ko na. Sa kagustuhang makamit ang minimiting pangarap, nilalabanan ni Lorna ang kalungkutan na nararamdaman ng bawat OFW. Ito ang binaon ko, ito si Aliyah. Yan lang tinitingnan ko bago ako matulog. Sila lang. Minsan nga nakakatulog ako, nasa mukha ko. Nasa mukha ko, parang ko na kinikis ako. 3 taong mamamalagi dito sa Taichung si Lorna. Ito ang magiging bahay at buhay niya. Para sa kanya, ang Taiwan ang magbibigay sa kanya at sa kanyang pamilya ng pangarap na hindi mabibigay ng kanyang sariling bayan. Kay Dante, sana, ano ba yun? Sana wag niya akong palaging alalahanin dito. Kasi okay naman ako dito. Sana kumain siya ng maayos para lalo siyang tumaba. Tsaka mahal na mahal ko silang dalawa.